Parang Na, naka-travel pa ka, um, ha? um, Travel hindi, Father, galing ako trabaho, Father. So dito, lagi ako dito sa ano, sa sakyan. saan? Saan ka ngayon? Ah, sa Cebu. Sa Cebu lang pala, 'no? Akala ko sa ibang bansa. Sige sister, yung anong katanungan mo? Um, yeah, Father, may tanong lang po ako. Naalala ko nung ano, siguro mga 23 po ako noon. Tapos, nag-away kami ni Mama dati. Parang minaldisyon niya ako. Mm, mm, mm. Mm. Anong tanong mo? Tapos, ang sabi niya po, ano ba yun? Paano ba yun sa Tagalog? Um, Nagkamang ka? Hindi. Oh, magkamang, yung gano'n po, yung gagapang ako na ano ba 'yun, yung, Sa hirap. kahit isang kahig, isang tuka, yung mga gano'n po. Tapos, naapektuhan po ako niyan, 2021. Totoo yan. So ngayon mga kapatid, mag-ingat tayo sa sasabihin natin. Kung lalo na yung mga ina, mag-ingat kayo. Hmm. Kahit anong galit ninyo, huwag kayong mag-curse sa inyong mga anak. Dahil nakikinig yung demonyo. Kaya nga, i mag-sign of the cross tayo sa ating mga senses, sa ating noo, sa ating bibig at sa ating dibdib, Hmm. consecrating it to the Holy Spirit. At totoong-totoo yan. So, anong dapat nating gawin? Una, let us go to the sacrament of confession and then break the seal, break the curses. Nandito yan sa Aklat ni Father Sikia. Dito sa page, hindi tayo makaiwas sa mga curses, lalo na sa mga galit natin. As Brother Wendell, hindi yan makaiwas. Ang daming nagagalit sa amin. No? Maraming mga masama, mga words na galing sa ating mga kaaway. Kaya nga, from time to time, ay mag-break ako ng curses and spells. Nandito ito sa page 76. Prayer to break curses and spells. Na tayo, pati ako, ay hindi makaiwas dyan. Dami nating kalaban. No? Pero, matanong natin sa sarili natin, kapag tayo ang tatanggap ng curse, ano bang gawin natin? Mag-risback ba tayo? Ng curse din? Hindi. Anong sabi ni Kristo? Sa mga taong umuusig sa iyo, pray for them, bless them, and think positive things to them. So yan ang gagawin natin. So hindi tayo matrap ng demonyo. Ano ang human reaction natin? Natural na reaction natin. Gaganti tayo ng curse din. Sa Bisaya pa Ano, balikan. yes, ano po, hindi ko Mm. naman 'yun pinapansin, kaya lang umiiyak siya. Sabi niya 'pag mamatay daw Mm. siya, hindi daw ako pa dapat titingin sa ano, sa libingan niya, yung parang gano'n. Tapos umiiyak po siya. Mm. Hmm. Ikatekahis mo yung nanay mo. Ikatekahis mo yung nanay mo. Posible Oo. nasunod niya yan sa kanyang mga ninuno. Yung paraan na iyan. So, Hmm. dito, Kasi kasi po na-depress po ako 2021, parang gusto ko nang magpakamatay, yung gano'n. Parang mm, naapektuhan po yung ano niya, course niya sa akin. totoo yan. And then, hindi tayo makaiwas dyan. Kahit yung mga Hmm. kasamahan natin ay yung mga masamang salita, ay curse po yun. So, hindi tayo makaiwas. So, mabuti na lang merong deliverance prayer ni Father Sikia. Yeah, hindi naman ito ka Father Sikia, but it is the prayer of the church. Siya lang ang Ye hmm. compile nito. So, malaking Hmm. tulong talaga ito. Bawat family, may kahit isa. Nandiyan naman to sa St. Paul's. Kahit isa nito. At meron din ka Father Chad Ripperger. Meron din. So, ang dami Hmm. nating paraan, no? How to break the seal and the consecration, how to, kahit yung mga ano natin, yung mga pagkain natin, huwag kayong magkumpiyansa. Dahil kumpiyansa tayo, yung mga pagkain natin. Kaya nga, akong isang pasyente na magalitin, puno ng puot, pumunta dito, dineliverance natin. Nama nga Hmm. yung ano niya,
Namangha yung kasamahan niya dahil ang laking pagkabago niya. Natapos ma-deliverance at ma-break yung occult involvement. Lahat ng mga Buddha niya, mga feng shui, yung mga kabayo na may lucky charm, no? Yung mga Santo Niño na may pera ay nakita niyo ba yung Santo Niño na may pera? Superstitious belief po yun. Bakit yung Santo Niño nyo ay may mukhang pera na? No? Hindi na yung devotional Santo Niño. So kapatid, alam mo, grabe yung effect sa prayer of deliverance. Ngayon lang, ngayong gabi lang, sabi ng kapatid, kaibigan niya, Father, yung best friend ko, pumunta last week dito, ang laking pagkabago, umiyak siya kapatid. Dahil matagal na panahon, hindi niya kinausap yung kanyang nanay. At nung matapos siyang ma-deliverance, very emotional na siya. Change of heart, the metanoia, ang nangyari sa kanya, conversion. So kapatid, hindi tayo makatanggi na mayroong mga taong nagagalit sa atin at mag-curse sa atin. Kahit sa parokya ko, maraming nagagalit sa akin. Lalo-lalo yung mga ibang sekta, ibang mga pananampalataya na sinasabi lang natin ang katotohanan. We receive curses every day. Anong gawin natin? Hindi tayo makaiwas dyan. So let us pray in the name of Jesus. I break the seal upon, I break all curses and spells sent against me. And I command all of you, spirit of curses, spirit of spells, to depart from my house, to depart from my room, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Ang ganda kung memorize natin ito, yung mga specific. Merong prayer dito sa seal and consecration. Yung pagkain ninyo na binili ninyo sa merkado, binibili ninyo sa pwede nyo i-break yung seal and consecration. In the name of Jesus, nandito lahat. I break the seal and the consecration of this food. Bakit i-break natin yung seal and consecration sa pagkain natin? Alam nyo, yung mga magsasaka sa bukid, matapos ma-harvest yung kanilang mga produkto, anong gagawin nila? Magdidiwata, di ba? Mag-aalay sa diwata. Yan ay seal and consecration to the unclean spirits. At mamangha kayo, bakit ang anak ko, anong nangyari sa anak ko? Anong nangyari sa apo ko? Ang tigas ng ulo. Dahil laging kumakain sa mga bigas na galing sa mga magsasaka na may sariling ritual na inaalay nila ito sa mga diwata. At hindi tayo makatanggi. Hanggang ngayon, maraming nagpa-practice niyan. Kahit yung lolo ko dati, nagpa-practice niyan. Nagawa mo dyan, no? Bakit ang dadala ka ng pagkain sa ibaba ng kakahuyan? Nagpapasalamat ako sa mga diwata, sa mga nakatira dito sa mga kahoy na ito. Dahil marami tayong ani. So, hindi tayo magkaiwas hanggang ngayon. So, yung curses ay pwede nila ipadaan sa pagkain. Yung unang pasyente ko dito, alam nyo, yung na-oppress siya ng demonyo, meron siyang, ang daming kaspa. Anong Tagalog sa kaspa, Brother Jando? Balakubak. Ano? Balakubak. 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 Ang itong baga, Brother Jando? Baga kay ang kaspa? Makapal. Pangkapal yung bala. Balakubak. At meron siyang dito, malaking bukol. At nung dineliverance ko siya, yung sakit niya dito at sa likod, alam nyo, nag-unveil yung demonyo. Dalawa pa lang demonyo nakapasok sa kanya. Walking possessed pala siya, hindi lang oppressed. Grave oppression, walking possessed siya. Tinanong ko yung demonyo, in the name of Jesus of Nazareth, tell me the truth. Dahil makasid yung exorcist demonyo to speak of the truth. Kanina nga, nasiyahan ako dahil kinukuman ko yung demonyo. Pray with us, the rosary.
anong reaksyon ng possessed? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb. Ang paspas, ang bilis magrorosaryo. At sabi ng demonyo, ikaw Darwin, ikaw lang nagparosaryo ng demonyo. Meron bang demonyo magrorosaryo? Sabi ng possessed, pinagalitan ba? Continue. I command you to pray with me, the rosary. Alam nyo, hindi nakatapos ang demonyo. Naging normal yung babaeng iyon. Pero yung prayer ng demonyo, ang bilis. While praying the rosary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray. Sabi ng demonyo, alam mo, Darwin, ikaw lang ang nakapag-pray sa akin ng rosaryo. Meron bang demonyo na mag-pray ng rosaryo? Kanina pa ito nangyari, mga kapatid. Hindi pa natapos yung prayer namin, rosaryo, liberated na yung walking possessed. So, kapatid, ipagtuloy ko muna yung isa na daming pumapasok sa isipan ko. Dahil sa mga halos araw-araw, mag-exercise tayo. Ang isa na katanggap siya ng course sa pamamagitan ng pagkain. Tinanong ko yung demonyo, tell me the whole truth. Your entry points. Do you put a cursed object in your body? Yes, we put curses. At yung mga pangalan ng demonyo ay yung mga pangalan ng mga mangkukulam dito sa lugar na ito. Sinasabi dalawa. At yung dalawang pangalan na sinasabi ng demonyo ay mga known mangkukulam dito sa lugar. At tinanong ko, paano mo ginawa ito? Dinakain namin siya ng sinagoylas, isang prutas. Dinakain namin siya ng sinagoylas. At nung matapos ang exorcism, kapatid, tinanong ko yung babae, alam mo ba, itong mga pangalang ito, kaibigan mo pa sila? Yes, Father. Nagbigay ba sila ng sinagoylas sa'yo? Yes, Father. Nagbigay sila ng sinagoylas sa akin. At doon nagsimula yung sakit ko. Matapos ng deliverance, kapatid, lahat ng kaspa or balaktuba, kabal na balaktuba dito, nawala. No. Yung malaking dito, bukol, pamamaga niya dito, laki, nawala. So, yung curses, kapatid, hindi lang sa salita, pwede din sa pagkain. At ito, nandito sa aklat ni Father Cabading, yung specific prayer sa mga nakakain ng mga curses, na yung curses ay linagay sa pamagitan ng mga prutas, pamagitan ng mga pagkain. So, paano natin i-break yan? Dapat meron tayong alam dito sa aklat ni Father Sikia. Kapatid? Father, follow up lang. Kino ba yun? Meron pa, Brajando. Follow up lang, Father, kasi tinawagan ko si Mama noon, Father, na parang pinapaalala ko sa kanya ba na kino-course niya ako. Tapos sabi niya hindi daw, parang nakalimutan yata niya, Father, yung sinasabi niya sa akin. So, yung parang dinay niya na kino-course niya ako. Hindi niya naalala kasi matagal, 23 pa ako noon, mga 20 years ago, mga ganun. Unang-una, ipagdasal mo yung nanay mo at catechize her about the beauty of our faith. And then i-break mo yung curses. Okay. Meron din akong pangalawang tanong, Father. Kasal po ako sa Father, sa Presbyterian. Tapos Katoliko po ako. Ako po yung pumunta sa simbahan ng Presbyterian. Ano po 'yon? Ano po 'yon ang advice niyo po? So yung yung asawa mo ay Presbyterian. Doon kami kinasal po sa Presbyterian. Yes, Church naman po siya. Pero Church yung asawa mo ay Presbyterian. Presbyterian po. Protestante. Mas mabuti makasal kayo sa simbahan. Ayaw po niya. Ayaw daw niya kasi
kasi yun daw ang totoong religion na Presbyterian. So, wala po akong magagawa po. Totoo. Okay Lilima lang ka. po ba yun na hayaan na lang gano'n or kasi ayaw po kasi niya, eh, sa Merong Catholic. si San Pablo dyan, di ba? Si San Pablo, dahil anong talata yun, Brother Wendell? Yung Christian yung wife, pero hindi Christian yung asawa. Pero Hmm. naging banal yung kanyang, sa pamagitan ng kanyang asawa. Anong talata yun, Bro Wendell? Naalala mo ba yun? First Corinthians yan eh. Chapter 7 ba yun? 7:13-15. Ating basahin mo na, bro. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. Ito, At ang Dre. babaeng hindi sumasampalataya ay Ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Sunod, kayon may Gayon, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinatawag ng Diyos. So dito sa 14, makita natin kahit hindi kayo magkatulad ng pananampalataya, at dahil sa yung yan po ay dilema eh. Dilema talaga. Dahil hindi kayo magkatulad ng pananampalataya. Pero gustong-gusto mo na magpakasal sa simbahan, di ba? Your intention purifies you. Hindi mo naman mapilit siya. Kahit ang simbahan ay merong mixed marriage. Pero special yung kaso mo. So yan ang sinasabi ni San Pablo. Maging banal yung na hindi katulad natin ng pananampalataya. Binabasa ko na. No, klarong-klaro at linaw na linaw yung sinasabi ng Apostol San Pablo.